Gusto ko nang sabihin na DJI Osmo Action 4 lang ang gagamitin natin sa buong video. Maski niya, itatry naman natin yung naka-negative 12 gain tayo. Lucky Chinatown, pag gusto nyo ng mga murang bilihin, gusto nyo mag-food crawl, maraming masarap na kainan dito. Ang ganda ng arko nila. Ding, 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 ding. Dami din yung gagawin natin. So hi guys, good morning. And for today's video, papakita ko lang sa inyo yung mga ginagamit natin pang vlog and kung bakit DJI Osmo Action 4 ang pinili ko, hindi Insta360 Ace Pro 2, hindi yung bagong DJI Osmo Action 6. So sa video na to, i-explain ko lang sa inyo kung bakit Osmo Action 4 ang ating pinili at yung setup natin. Let's go! So unang-una guys, pinili ko yung DJI Osmo Action 4 kasi sino ba naman bibili ng napakamurang action camera? Nakuha ko to guys for 9,000 pesos. Brand new po sa mismong Shopee Mall. DJI. Nakuha ko to noong December 12/12. So ang laki ng discount. Kung bibili kayo ng bagong DJI Osmo Action 6 ngayon, nasa 24,000 na lang siya yung standard version niya. Ito standard version din to. Standard version ng Osmo Action 4. And parang 3 times na yung presyo, diba? Tapos nung time na bumili pa ako, nasa 26,000 pa nga yung Osmo Action 6. So, diba ang laking price nun? Second, teka lang, may commercial may dumaan. Kahit kailan talaga itong pusa ko. Pag nagbablog ako, talagang lagi siyang i-extra ako sa likod, sa harap, basta papapansin siya. So, yun nga. And then, second kasi guys, pinanood ko talaga na review. Nanood ako na review sa mga YouTube, yung pinagkaiba ng mga 6, 5, 4, and marami nagko-comment na mas gusto nila yung 4, gawa nung natural yung vibe sa 4, unlike sa 5 and 6 na medyo, alam yun, na AI na siya. Though okay din, maganda rin naman yung 5 and 6, pero kumbaga mas hinahabol natin yung natural colors na binibigay ni 4. So yun yung naging basehan ko, bukod sa presyo. And sa akin naman kasi katulad dito guys, kumukonect naman yung wireless mic, and sobrang kaya lang ako din nag-DJI. Isa sa mga main factor bakit ako nag-Osmo Action 4 dahil sa wireless mic nila. Last time po gumagamit ako ng GoPro Hero 10 which is nasira, gawa nga na naulanan, gawa nga kasi ng, ayan na, commercial na naman. Nagbablog ako. Yun, so gawa nga ng pag nagbablog kayo sa GoPro 10 kasi yung case nun, Ulanzi case, which is naka-open siya. So pag umulan, mapapasukan yung loob, which is nasira yung GoPro 10 ko. At pinaayos ko siya before, kaso nagloloko pa rin siya. Sumuko na ako. So actually, nung 12/12, ang una kong binili is Insta360 Ace Pro 2, which is yung dual battery. Guys, 18,600 lang siya sa Shopee, sa Insta360 mismo. Tatry ko ilagay yung link sa baba para abangan nyo na lang. And hindi ko siya nabili kasi last minute nagbago yung isip ko kasi kung gusto ko talaga matry mag-DJI kasi kasi sobrang convenient nung talagang wireless mic. Kasi yung Insta360 X5 ko, pag kinoconnect mo siya sa wireless mic, oo, gumagana siya sa DJI wireless mic nila, sa Mic Mini. Pero iba kasi audio. Katulad ng audio na narinig nyo sa akin ngayon, mas malinaw siya kasi DJI to DJI siya. So, yun. And ang ginawa ko kasi, standard version lang binili ko ng DJI Osmo Action 4. Then, bumili na lang ako ng mga aftermarket katulad nitong mga to. Bumili na lang ako ng charger box niya, nasa Telesin. Nalimutan ko yung price nito, pero ilalagay ko yung link niya sa baba. Tapos, bumili rin ako ng mga battery nito, tulad nito. Ayan. Itong battery na to, ito yung binili ko from Shopee din. Maganda naman siya, matagal din naman yung buhay niya. Huwag lang sana lolobo ka agad. Isa rin pala sa mga sakit ko sa GoPro Hero 10 is mabilis lumobo yung mga battery. So, yan. Kaya lumipat tayo sa DJI kasi mas mahaba yung battery. Ang pinagkaiba nga lang na ayoko sa DJI Osmo Action 4, kumpara sa 5 and 6 kasi may internal memory storage na ang DJI 5 tsaka 6. I think nasa 45 GB. Sayang din yun na meron na yung Action 4 nyo yung action camera nyo kahit wala na siyang memory card. Pero bumili rin ako sa Shopee ng memory card. Bumili ako ng 256 GB. Malaki-laki na rin yun. So, ilang hours din yung capture ko. Sa Insta360 X5, naka 512 GB tayo. Kasi yung mataas yung memory card ko sa X5 kasi 4K yung kuha nun eh. Tsaka ginagamit ko siya for dashcam. So, yun. So, ito guys, ilalagay ko na yung link sa description, yung mga binili natin. Kasi pag bumili kayo ng adventure combo nun, nasa
12,000 plus ata, 13, hindi, sa 14,000 ata or 13. Basta mas mahal siya. Tapos ito, mas makakasave kayo ng 2,000 kung bibili na lang kayo ng aftermarket na Telesin na charger box tsaka battery. Yun lang naman yung habol ko ron eh. Pero isa sa mga nagustuhan ko pala sa DJI Osmo Action Camera, meron sila ng quick release. So, ito yung quick release na tinatawag nila na pag pinindot mo na lang dito, matatanggal mo kagad siya at malilipat mo siya sa isang camera. Katulad ng gagawin natin dito. Papakita ko lang sa inyo. So guys, ito yung tinatawag kong quick release. Ayan siya. So, parang ipapatong mo na lang dito, tapos pipisilin mo lang yung ilalim nito, dalawang pisil. Matatanggal mo na yung camera, tapos ita-transfer mo lang kagad dito. So, ganun siya kadali para sa akin. And, pakita ko lang din pala ito. So, ito guys, nakikita nyo sa tapat, magnetic to. Binili ko to from Shopee. Tignan nyo naman, kahit saan nyo siya ikabit, kahit ikabit nyo siya rito, ayan. Habang nagbablog kayo, kumbaga para kayo naka-Go 360 Go Ultra. So, gagamitin ko ito mamaya mag-gym tayo para pakita ko sa inyo iba't ibang angulo gamit tong magnetic type na to. Ilalagay ko rin yung link nito. So, ito guys, makikita nyo, Telesin nakalagay dito sa quick release na to. Kasi bukod sa DJI na kasama nung binili ko yung standard version, isa lang kasi yun. So, bumili pa ako ng isang quick release para dito sa magnetic na to, Telesin. Ilalagay ko na din yung link nito sa below. Tapos guys, saan pala kayo nagtatanong pala kayo? Kung saan ko nilalagay yung mic? Pag nagbablog tayo, ayun yung mic. Ewan kung makikita nyo, pero andito siya, tanggalin ko lang. Ayan. So, ayan siya. Nilagyan ko yan ng magnet. Ilalagay ko yung link ng magnet sa description. Tapos, ayan, tinape ko. Guys, maglalagay kayo ng tape. Huwag scotch tape, Gamitin nyo yung parang medical tape. So, makapit siya kahit naulanan siya. Hindi siya basta-basta matatangkal. So, makapit yun. Ayan, dyan ko siya nilalagay. Kaya minsan nag-i-static yung mic natin. Gawa nga sobrang sobrang lapit ng audio sa bibig natin. So, by the settings pala, pag nag-settings ako, ang ginagawa ko from DJI. Sa DJI nyo na maayos yung settings nung mic. So, dun nyo na siya ma-adjust. Hindi nyo na kailangan nung receiver. Okay na tong transmitter lang. So, mas makakamura kayo. Ilalagay ko rin yung link nito. Nasa 1.6 ata to. Pero minsan si DJI nag-sell siya ng 1,200. Kaso ang bilis maubos kasi unahan nga. Tapos, yun nga, na yun yung settings. So, sa settings ko sa mic, pag nagbablog ako, naka-negative 12 gain ako, minsan naka-negative 6 gain. Nag-a-adjust pa ako eh. So, minsan naka-low noise wind noise reduction ako. Minsan lang Minsan. So, yun, tinitignan ko pa, pinapanood ko pa yung mga vlog ko kung ano yung mas bet ko na audio. So, tapos, next naman guys, itong chin mount. Before may nilagay ako na Telesin na chin mount. Ang problema kasi dito, pag ginamit nyo yung natatanggal na chin mount, kasi ito, kailangan siya mabend. Nabibend to, masisira to. So, ayoko kasi masira to. Sobrang iniingatan ko pa naman to helmet natin. So, ginawa ko, bumili na ako ng GRX. So, ito, ilalagay ko rin yung link dito sa description. Makapit din to. Pero bago nyo siya idikit, lagyan nyo ng lighter. Ito, ilalighter nyo siya para mas kumapit siya. Tapos pag dinagay nyo siya, isang araw nyo siya huwag gagamitin para hindi siya basta-basta matanggal. So, ayan, GRX, nalagay ko yung link sa description. So, intercom natin, Freedcon FX Pro. Grabe to guys. From Manila to Ilocos Norte. Tapos Ilocos Norte, papuntang Bigan. Buhay to. Grabe to. Nung winlag ko, sobrang haba ng battery nito. Sa sounds niya, okay naman siya sa akin. Hindi mo ako nabibitin. Mahina lang talaga siya pag bubuksan nyo. Hindi nyo marinig yung nagkasalita na takong open na siya. Pero pag sa maingay lang naman yun. So yun guys, lalagay ko rin yung link dito sa description. Ito yung ating FX Pro from Freedcon. So yun lang naman guys, overall, ayan yung vlog setup natin. So if may mga wait lang. So ito pa pala, sorry, isa pa pala, hindi ako na makalimutan, yung Telesin box natin na waterproof. So may ganito akong box ito, lahat nilalagay ng accessories ko, yung Insta360, tapos itong X5, itong Osmo Action 4, para pag umulan, hindi mabasa. So yun lang guys, samahan nyo ako, mag-gym tayo, gagamitin ko yung magnetic type natin and mag-vlog tayo para mapakinggan nyo yung audio, ilalagay ko yung settings ng audio natin, iba-ibahin ko siya para marinig nyo yung pinagkakaiba, gagamit tayo ng 6 gain, negative 6 gain, tsaka gagamit tayo ng negative 12 gain, kaya nabahala ko anong mas maganda. Tapos gamitin natin tong Action 4 kung Action 4 sa pag-vlog natin. So let's go! Hi guys! So, ito nasa labas na tayo and nalimutan ko yung balaklava ko. Napaka-init pa naman ngayon. So, okay lang. So, today pupunta tayo ng gym and gusto ko lang sabihin na DJI Osmo Action 4 lang ang gagamitin natin sa buong video. Maski yung pinang-record ko kanina, 4 lang yon. Hindi ko gagamitin ng X5 ngayon. So, ang mic audio pala natin ngayon ay naka-negative 6 gain tayo. Naka-off yung noise reduction natin. So, parang rinig na rinig nyo yung background dito.
Tapos mamaya, itatry naman natin yung naka-negative 12 gain tayo. So, ito pala yung boses natin habang mahina. And, check ko lang ETA natin papuntang Robinson's Place, Manila. 37 minutes din pala. 11 kilometers. May sarado pa rin daan. Bakit may sarado pa rin daan? Tapos ang Nazareno So, eto guys, pa-practice ako sumiga. Mukha ako tanga pero ayan yung boses ko kapag shit, usok. So, ayan yung boses natin kapag naka-negative 6 gain tayo. Tapos sumisigaw. Minsan kasi hindi ko mapigilan sumigaw. Hindi ko mapigilan maglakas ng boses kasi alam niyo naman yung paano tayo magsalita and still kailangan pang-practicein. So, ito hanggat maalala ko na dapat malumanay lang magsalita, mahinahon lang kasi sobrang lakas ng audio ni DJI Mic Mini. By the way, na-post ko na pala yung subscribers ride para sa next week na gaganapin sa Zambales tayo, Bags Street River. Ayan ang pinili natin mga kaibigan sa kalsada ng subscribers natin. Ayun, finally may kita ulit natin sila kasi ngayon linggo, pahinga lang tayo. Yun nga, mapapansin nyo sa video, minsan inuubo-ubo pa ako. Kasi nga, parang makita nyo naman, simula nung nakauwi tayo, puro ride pinagagawa natin, diba? So, kumbaga ako, galing ako sa parang malamig na klima, sa ibang bansa. Tapos parang ngayon, bigla akong tawid dito na long ride, alikabok, usok, init. So, ulan din ako. So, yung katawan natin sobrang nag-adjust, yung body clock. Normally, pag gantong oras, tulog tayo. Tapos, pero sa Pilipinas, gantong oras, yan nga, gising tayo. So, kaya yung katawan ko parang nagulat na bigla. Yung immune system natin medyo mahina. Kaya nga, lagi na ako nagba-vitamin C. Wala kasi akong vitamin C ron, hindi ako bumili. Pero ito, lagi tayo nagba-vitamin C. Recommended ko rin sa lahat yan. Mapababae, mapalalaki. 1,000 milligrams with zinc. So ayan, naka-negative 12 gain na tayo. Na ayos ko na siya. Ito, pag sinabi nyo kasing negative gain, ibig sabihin nito guys, mas less yung audio na papasok sa mic ninyo. Lalo nung malapit kayo or pati yung mga background ninyo, malilesen siya. Pag nag-plus gain naman kayo, ibig sabihin ng plus gain na mas makukunin nyo yung audio sa surroundings nyo. Correct me if I'm wrong pero yun yung pagkakaintindi ko sa kanya. Kaya ito, naka-negative 12 gain tayo, ulitin ko lang. So, lahat ng marinig nyo rito is negative 12 gain. Comment nyo naman guys kung ano yung preferred na gain ninyo. 6 saka 12 lang naman ang options ko. Ayan, pag ganun, sumigaw ka. Ayan, yung boss natin pag negative 12 gain, nasigaw tayo. Baka narinig ako nung mga kasama natin. Muntang naman ito, sumisigaw pa to. So, ito, nag-negative 12 gain na tayo. Pakinggan nyo rin yung mga background natin. So guys, ito sa video na to, naka-negative 12 gain naman tayo. Naka-low noise reduction. So, mas mahina yung pasok ng hangin dito. So, naka-low lang ako kasi pag ginay ko na, hindi na marinig yung background sounds natin. So, talagang mas preferred ko na lang na naka-low tayo rito. And, ayun, hanggang ganun lang ito. Pakinggan nyo yung hangin na papasok, naka-open visor naman tayo. Kung kamusta naman yung hangin, yung background noise. Woo! Ayan, so yan. Dinay ko lang din ulit sumigaw ng naka-negative 12 gain, tapos low noise reduction. So ako guys, sobrang recommend ko kasi sa inyo, mag-vlog din kayo, gumawa rin kayo ng channel ninyo sa YouTube. Although, hindi naman siya for the sake of money, hindi siya for the sake of fame. Alam mo yun, yung parang, ito kasi guys, ang ganda ng dinodocument yung mga nangyayari sa buhay ninyo na papalikan ninyo. Minsan kasi kunyari may mga pinupuntahan tayong lugar sa buhay natin or sa mundo, may mga pinupuntahan tayong lugar tapos na alam niyo yun, pagbalik after few years, iba na itsura niya or nakakalimutan niyo na siya. Pero if may video kasi kayo na ang ganda na pwede niyo balik-balikan na kung ano yung nakita niyo dati, yung pa rin siya. Kasi nga, yung video naman hindi naman nagbabago yan. Huwag lang mawala si YouTube syempre. YouTube pa naman, ilang years na ba sa internet yan, di ba? So, ang ganda i-document sa YouTube. Maski ako, wala naman ako raw file sa mga memory card ko. Lahat ng videos ko, normally, minsan dinay-delete ko na rin after some time. Actually, minsan, pagkatapos ma-upload, minsan binubura ko na rin lahat eh. Kumbaga, sa YouTube na lang ako kumukuha ng copy. And, ayun. So, di ba? Ang laking tulong. Ba't sila nagbubusinahan? Nahabol nila yung green light. Mahuli pa kayo dyan. Dito, ingat kayo. Pa-divisoria to eh. Bawat kanto niyan, minsan may mga enforcer dyan. So,
Wala naman kayong dapat ikatakot kung hindi kayo magpapasaway, di ba? Lucky Chinatown. So guys, nandito tayo sa may Binondo. Lucky Chinatown. Pag gusto nyo ng mga murang bilihin, gusto nyo mag food crawl, maraming masarap na kainan dito katulad ng sa kaibigan natin na may-ari ng Chef Monclong. Shoutout kayo. Shoutout sa'yo, men. Sila po yung may ube sinigang dito. Tapos try nyo rin yung bago nilang chili peanut garlic sauce na hindi ko pa natatry ito. Pwede kayo mag-park dyan sa may Lucky Chinatown Mall mismo. Kung nakamotor naman kayo, pwede kayo dumiretso rin sa shop niya. And nandito rin si Eng Bitin, yung bilihan ng mga hopya. Bumili ako nakaraan tikoy dun eh. Ube flavor ata. Lucky Chinatown Mall. Pagka napapasyalan natin ulit yung tropa natin dito. Nagka-oras tayo. Siguro guys, in 2 more years, maybe 2 years, 2 to 3 years. Ayan, if ever tuloy-tuloy tayo sa pagbabarko. If ever. Ako, baka kumuha na tayo ng first big bike natin. Mga 2 to 3 years pa, medyo matagal pa. Kasi hindi rin biro guys totoo talaga yung pang big bike. Sobrang gastos din, maintenance. Kwento nga sa akin ni Kuya Ale, yung ZX-10R, 4 na litro yung langis, tapos bawat langis pa nasa 900 pesos. So times 4 mo yun, di ba? Langis pa lang yun wala pa yung oil filter na worth 900 pesos din daw. So grabe no? Diyos ko. Yun pa lang yun wala pa ibang other parts na i-maintenance pa doon. Tapos syempre nagkasakit pa yun, gastos na naman, di ba? Sobrang na-amaze ako sa mga taong naka big bike. Hindi dahil maganda yung motor nila, dahil alam mo yun, financially na may-maintain nila yung mga motor nila. Parang ang gastos kaya iniisip ko pa lang, 'di ba? Kung yung sahod ko dati nung minimum ako, tapos naka big bike ako, for sure hindi kakayanin yun. Kahit siguro sumasahod ako ng 40,000 to 50,000, sobrang hirap pa rin nun. Depende guys Kung leisure lang naman, occasional lang kayo mag-ride, kayang-kaya yun. 40 to 50,000 yung sahod nyo. Pero kung daily, katulad natin, daily na yung nag-ride, medyo magastos yun. Actually, hindi pa ako daily, halos daily pa lang. Di ba kasi talaga pantrabaho Kaya ako mas pipiliin ko yung may isa kang may scooter. Kaya si Kuya Al, diba ginamit natin yung Giorno niya. Tuwa siya sa Giorno kasi napakatipid, napakamura ng gagastusin mo. Diba? Ang ganda ng arko nila. Ding 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 ding. Dadaan na naman tayo ulit sa Lothon. Ito yung school ko kasi dati. Graduate tayo rito sa Lyceum Philippines of the University Manila. Alma mater. Matagal ko nang hindi napupuntahan, nakakamiss. Sobrang bilis ng panahon. Sana makapasok ulit ako ng LPU. Alam mo yun? Parang mag-reminisce lang. Malakaran ko yung mga hallway namin. Alam mo yun? Yung kumbaga nakakamiss yung time na nag-aaral ako. Sobra. Kaya pansin nyo ako guys, pag ganito nag-ride ako palagi, sasabihin nyo na, sipag ko daw. May comment ka subscriber, sipag mo sir. Parang agaling mo na sa ride, tapos ride ka na naman ulit. So, kasi ako guys, lalo na OFW tayo. Sobrang time is very expensive for me. Sulitin natin ang panahon kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. Hindi rin natin alam na, alam mo yun, yung mga ganitong bagay, pinapahalagahan natin. Dito yung blessing ni God sa atin, yung gumising ka ng umaga, nakakahinga ka, may hangin sa lungs mo, alam mo yun, na you lived another day for this feeling, diba? Di mo alam kasi, di mo naman hawak yung buhay mo baka Diyos lang nakakaalam. Kaya tayo, live life to the fullest. Pero hindi tayo YOLO na YOLO. Alam mo, hindi yung YOLO live once. Pagtanda mo, kuwawa ka pag YOLO mentality ka palagi. Enjoy mo yung buhay mo na somehow responsible ka pa rin para sa future mo. Kasi pag tumanda ka na at wala kang pera, ang hirap, paano ka maghanap ng trabaho, diba? Sinong tatanggap sa'yo? Ang daming pwedeng i-hire na mas bata, mas magaling, mas fresh sa'yo. Tapos, yun nga, medyo tumanda na tayo. Tapos, ayun, alam mo, hirap din, diba? Ayan guys, malapit na tayo sa Robinsons. Sorry, ang dami kong daldal Na-enjoy ko lang talaga mag-vlog kasi alam nyo, hindi ko na mamalayan yung traffic. Pagpasensya na kayo, salamat sa pagsama sa mga kadaldalan ko. Sige boss. Tayo, nagpa-parking tayo sa loob Kasi sa labas, magkano na naman difference? 10 piso, 20. Sa loob na kayo mag-parking.
safe pa. Tapos hindi pa magagasgasan nung tatabi sa inyong motor. Wait lang, paunahin ko to. Magpapark din pala to. Kala ko diretso eh. Next na lang ako sa likod niya. Hindi mo tayo nagmamadali. And by the way guys, pupunta pala tayo kay Shoti Motorcycle Parts and Accessories after na ride sa Zambales. Ang dami kong gagawin. Paparegroove tayo ng bell. Papalinis tayo. Hindi pa ako papalinis sa panggilid. Magpapalit tayo ng gulong. Tapos ano pa ba? Papalit ng gulong, paparegroove ng bell, papalit ng brake pad, ayan. So, medyo madami din yung gagawin natin. Kasi Mindoro Loop yun guys. By the way, may budget tayo ng 7,000 to let's say maybe 8 or 9,000. Sa mga ganun. Pero hopefully kaya ng 7,000 lang, di ba? Sabi naman sa akin, kaya naman daw 7,000 sa 4 days yun and 3 nights. Siyempre, tipid as possible. Kasama natin mga tropa natin sila Jing, Norwell, tsaka si Koy. Ng kaming 4 ulit. So matagal na namin pinilano to after pa lang nung Sagada last year pa. So finally na matuloy na. If maging successful yung ride namin, and I think titignan ko muna kung kaya ng subscribers ride doon sa Zambales ay sa Mindoro. Yung marami talaga. Baka gawin natin siya. Tayo magka-park sa may bungad. Si Aprila, wala yung nakikita yun si Aprila. Bago pala akong umalis, lagi na nakapark dito eh. Siguro dito nagkatrabaho tong Aprila na nasa harap natin. Sa likod niya tayo. Naka-Anaki siya oh. Michelin Anaki oh. Kita ko yung tread pattern niya, naka-RCB pa oh. May tire hugger pa siya. Forma nga doon si Kuya. Madami siyang pera.